Hello B, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga B. May pangalawang tips pa tayo or susunod na tips din tayo tungkol sa pag-alaga natin ng ating mga palaisdaan. Narito ang mga detalya na tungkol sa mga idea tungkol sa mga isda. Ito nga rin kung may makita ka na ganito sa inyong lugar na marami, gusto mo talaga kumita sa mga karagatan, ito nga yung balita. Bili ka rin ng mga lubid o tali na lubid na kasing laki ng mga palad mo, or ano ba yun, daliri ba, yung gulamay lima, yung malaki-laki ba siya yung lubid na tali. Paramihin mo na rin ang metro or meter. So ganito rin, itatali mo din ito sa tali, tapos i-align sa karagatan. Gumamit ka rin ng mga anchor para hindi siya palipat-lipat ng mga direksyon. Tapos ito nga ang gagamitin mo, maghanap ka ng mga, ang tawag dito sa amin ng ganitong klaseng uri ng dahon ng nyug na patay na siya or dry na siya, tuyo na, langkay. Kumuha ka ng mga milyon-trilyon na langkay, tapos i-align mo sa tali, sa lubid, sa karagatan. Palutangin mo rin sa ibabaw ng dagat yung mga lubid, at gamit ang mga plastic na botelya na walang laman. Tapos yung ganito i-align mo gamit ang lubid na katihabaan ng lubid, itatali mo to ng mga milyon piraso na ganitong klaseng langkay. Tapos ang mangyayari, pwede siyang pagbahayan ng mga isda, pagsilungan ng mga isda sa init ng araw, habang araw na doon sila mamugad ang mga isda na karamihan, para naman may negosyo ka, dagdag na kaalaman tungkol sa pag-alaga ng mga isda. Kung hindi marami yung gagawin mo, konti lang yung income mo. Pero kapag marami yung ginawa mo na bahayan ng mga isda na ganito, dadami ang kita mo. Araw-gabi, mapa alimango mula sa laod, magpunta rin dito. Pati yung ginawa natin na unang instruction, pagbahayan ng mga pusit, nagbabahay din yung mga alimango dun, alimango mula sa karagatan, sa kalawd-lawran. Yun na nga, ito pwede rin ito pagbahayan ng mga alimango or sa karagatan na crab mula sa ilalim ng dagat, na yung mga mahirap na hulihin crab, na magbabahay siya dito, katulad ng ginawa natin na instruction na bahayan ng mga pugita or kanoos. Ito nga, yun nga yung panibagong tips natin, ito yun ganito. Pero kinakailangan mas madami talaga yung gawin mo, hindi lang 10 linya na bahayan ng isda para mas marami yung huli mo na isda. Pero kinakailangan ganito lang kahaba yung kukunin mo, mga tatlong piraso, isang tali mula sa tali na lubid. So sa align niya, tinatali mo ni tatlong piraso para madilim siya, mahilig yung mga isda magbahay doon. Maraming salamat mga B sa ating mga tagapakinig ng ating vlog ngayon. Kapag may nagawa ka na ngayon, gusto mo gusto mo manghuli ng araw, gusto mo manghuli ng gabi, pwede. Kasi may ginawa ka na project bahayan ng mga isda. Okay? Maraming salamat mga B sa ating mga tagapakinig ng ating vlog ngayon.